Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. And we will always remember and cherish the blessed teachings, the blessed preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of God, and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, to the beloved family, beloved children, to our beloved co-preachers in the vineyard of the Lord, our beloved workers, beloved brethren, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Maging ang lahat po ng ating live webcast viewers, and we welcome po ang lahat po ng kapatiran sa iba't ibang, hindi na natin mabanggit isa-isa, kasama po natin ngayon. Nagpupuri sa ating dakilang Diyos galing pa sa ibang bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, as we prepare na sa ating 50th church anniversary. Amen. This is golden anniversary, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos since the very beginning hanggang kasalukuyan, hanggang sa ating pagsiselebrate ng ating anniversary, mga minamahal ko, ang Espiritu ng Diyos ay talagang suma sa atin. The Spirit of the Lord shall rest upon us. From the book of the prophet Isaiah chapter 11, verse 2, atin pong basahin. Sa aklat ng Isaiah, kabanatang 11, talatang 2. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of fear of the Lord. Kaya nga, mapalad po tayo. Mula pa sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang kasalukuyan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. Kaya nga, kinagiliwan na ng ating minamahal na mga kapatiran, pinaghahandaan, maaga pa lang, nagpe-prepare na. Bakit? Narito tayo nagtatagpo upang pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya, ang diwa ng karunungan, kaunawaan, ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa ating mahal na Panginoon ay sumasa atin. Tingnan niyo po ang daming marurunong mga sikat, mga mayayaman, mga minamahal ko, mangmang sa salita ng Diyos. Hinahamak pa ang ating mahal na Panginoon. Ano nangyari? Sabi ng banal na kasulatan, totoo ang salita ng Diyos. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished from the everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ang mundong ito ay hindi na po pupuksain sa magitan ng baha. Doon sa mga tampalasan at hindi kumilala sa ating mahal na Panginoon, susunugin at pupuksain ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mundo pa lang, iiyak-iyak sila pag wala na silang maging tahanan. Sikat sa bundok nakalagay doon, Hollywood. Pero nagkamali sila. Pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade. Holy Word ang mapapakinggan mo. Salita na may kapangyarihan mula sa ating mahal na Panginoon na sa Kanyang banal na Espiritu. Tayong lahat ay pinagpala. Gumaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay mula sa pagiging makasalanan. Naalis sa lahat ng masamang espiritu. Lahat ng umahalipin sa atin, tayo ngayon ay alipin ng ating mahal na Panginoon. Nakakasiguro tayo sa buhay na wala hanggan. Kaya mundo pa lang, para na tayo nasa langit. Palakpakan muna po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit?
Nandun ang karunungan, nandun ang kaunawaan, nandun ang diwa ng payo at katibayan, at yung pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya sa huling panahon, kahit na dumating na ang pinakamatataas na antas ng kalamidad, mga eroplano ngayon nagbabagsakan eh. Pero salamat sa Diyos, lahat ng mga kapatid na nating pararating galing sa ibang bansa, they are safe and sound. Narito kasama natin sila. Bakit ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin? Hindi tayo takot sa mga kaganapan. Though we walk in the valley of shadow of death, we fear no evil. Hindi natin kinatatakutan. Isa lang ang kinatatakutan natin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag sumayo ang banal na Espiritu, this is the power of God. Na ang salita na napapakinggan nyo, hindi lamang po puro salita, pero dito kalakip ang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yan ay tatanggapin mo pag ikaw ay sumampalataya, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, sasayo ang kanyang banal na Espiritu. Ikaw ngayon ay alipin ng Diyos, servants of the Most High, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega. Kung siya ang hari ng mga hari, di ang tawag sa atin, prinsipe at prinsesa ng kaharian ng Diyos. Libreng ibibigay ito kung ikaw ay sincero at tapat. Acts chapter 1 verse 8, atin pong basahin. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 1, talatang 8. Ito po ang nasusulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen. But ye shall receive the power. After that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me in both Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yan ay tatanggapin mo, mga minamahal ko. Sino tayo makasalanan? Ngunit nung isuko natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo karapat-dapat ang lahat ng mga umalipin sa ating masamang espiritu sa pangunguna ng dyablo, lalayas na yan. Magbabago ang buhay mo. Ang tawag sa iyo ay banal. Yamang ikaw ay banal, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang banal na espiritu. Mananahan siya. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang karamdaman mo ay gagaling. Totoo po, pag tumawag ka sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, siya'y banal na Diyos na nangako. Call unto me, and I will answer thee. Ang lakas po ng signal natin, lalo na ngayon ang ating dearly beloved parents in the Lord, nandun na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya bawat panalangin mo, sasabihin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo na nga yan, nagpapakumbaba na eh. Mahal na Panginoong Jesus, matidisgrasya ang mga kapatiran. Please, malakas po tayo. Ang ating signal, magmula rito hanggang langit, napakalapit, mga minamahal ko. Alin mo ang maglingkod ka sa ibang sekta at denominasyon. Ngunit, malapit nga lang, ngunit hindi naman gumagaling ang karamdaman mo. Hindi nagbabago ang buhay mo. Dito kahit malayo, galing kami sa dako ng Valenzuela. Kahit malayo, malayo naman talaga ang langit eh. Malapit naman sa atin ang Diyos. Amen! Praise the Lord! Magiging saksi tayo sa kahuli-huliang sulok ng daigdig, mga minamahal ko, sa lahat sulok ng lupa. Kaya nga merong sounding team eh. Actually, tayong lahat ay sounding team, mga minamahal ko. May hawak kang leaflets, magpatuto ka. Sabihin mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo sa iyong buhay.
Mahirap ba yun? Huwag po nating ikahiya. You must not deny our dearest Jesus. Sinabi po, may kapangyarihan. You have the right to testify the goodness of our loving God. Sino ang magpapatotoo sa huling panahon? Iba't ibang sekta at denominasyon, iba't ibang mga gawain, wala naman sa kanila talagang katotohanan eh. Nigalis, hindi gumagaling eh. Takbo sa ospital, pumunta ka ngayon sa ospital, lalo na sa outpatient department. Ang daming nakapila, nag-aantay ng operasyon, nag-aantay ng chemotherapy, magdamag. Nandun sila, nagtitiis. Pero walang kagalingan. Pag sinabing, schedule ka na for operation, pag natapos ang operasyon, hindi na kaya ng doktor ang chemotherapy, ipasa Diyos. Ba't pupunta ka pa ron? Actually, bawal na raw doon eh. Namimigay kami ng paanyaya, bawal daw mamigay ng paanyaya sa loob. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Hindi naman natin pinapasok yung mga operada eh. Ang pinupunta natin, yung mga naka-schedule, outpatient department, bawal din daw. Parang ibig sabihin, yung mga may karamdaman, bawal nang pumasok sa langit. Kahabag-habag sila. Pero kayo na mga baguhan dito, bukas ang Church ng Jesus Miracle Crusade. Bukas ang langit para sa inyo. Alam namin, pagod na kayo. At least dito, hindi kayo nakapila, no? Dito, sama-sama tayo nagpupuri sa Diyos. Damang-dama nyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi natin ikahihiya ito. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng susulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Mapalad po tayo, mga minamahal ko. What a profit a man, you gain the whole world, but you lost your own soul. Kahit pala mayaman ka sa mundong ito, pero mga anak ng Diyos, dating mahirap talaga yan. Pinagyaman lang ng ating mahal na Panginoon upang hindi magmalaki. Ngunit yung mga taong mangiyaman, hindi nila kilala ang ating mahal na Panginoon. Maliligtas ba sila sa kanilang kayamanan? Dito ang kayamanan natin, ginagamit natin sa banal na gawain upang maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Naging tapat ang bawat isa. Bakit? Hindi lang naman tayo dapat ang maligtas. Kailangan maligtas ang ating kapwa. Upang masunod mo ang kalooban ng Diyos, love God with all your heart and with all your mind and with all your soul. Love your neighbor. Ibabahagi natin ang kaligtasan ito na ating tinanggap as you love yourself. Pag hindi mo pala inibig ang iyong kapwa, hindi ka nagpaanyaya, ay, ikaw rin naman nanagot. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, pag kayo mga taong makasalanan, itapon sa impyerno, ikaw ay bantay ng Diyos. Ikaw ay sundalo ng Diyos. Agawin natin sila dahil sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan sa kalikuan. Tingnan nyo mga minamahal, narinig nyo ang buhay na patuto. Galing sa kulungan, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Naghahayag sila ng kabutihan ng Diyos. Pinagtatawanan sila. Inuusig. Ganun talaga ang programa ng dyablo. Samantalang, nung ikaw ay makasalanan, kinatatakutan ka. Pero ngayon, inaalimura. Ganyan kasi ang magiging kaganapan. Ikaw ay mararanasan mo yan
Kung kailan ka naging mabuti, doon ka inuusig. Kung kailan ka masama, kinatatakutan ka. We will suffer for Christ's sake. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, huwag tayo matakot. Dahil binigyan tayo ng Espiritu ng kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos. 2 Timothy chapter 1, verse 7 and 8. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng espiritu ng sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpatutuo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, bawal ang duwag. Mga minamahal ko. Kaya minsan, nakakalungkot. Brad, magpatotoo ka. Ayoko, nahiya ako. Nung naalala ko 1995, mga minamahal ko, ang mga kapatiran talagang pumipili sa pagpapatotoo eh. Lahat magsabing praise the Lord. Ngayon, Brad, magpatotoo ka. Sinasabihan pa. Hindi tayo dapat sabihan. Magkusa tayo. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kaya paglabas mo dyan, hindi ka nahiya, naging matapang ka, mga minamahal ko, sa pagpapatotoo. Sabi nga, mga minamahal ko, ang sabi po, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan. Natapos na ng ating dearly beloved parents in the Lord. Saan ka makakita? Dito lang ang tunay na pastor. Nagayuno for several 40 days. Nagayuno ng 19 days without water. Sa Talipaw, Sulu, almost 130 days upang mabuksan ang pangunawa ng mga tao ron na pumapatay at pumupugot ng ulo. And this is really a victory. Mga minamahal ko, meron ba nakagawa dyan sa relihiyon? Merong gumaya. 3 araw pa lang, nagpatawag na ng ambulansya. Sabi ng pastor, gagayahin ko si Evangelist Almeida. Mag-aayuno rin ako, kaya ko yan. 3 araw pa lang sinundo na ng ambulansya. Hindi na kaya. Nakakalungkot po. Sino magpapatotoo sa huling panahon? Dito kahit ordinary member, hinahamon ng debate, hindi po kami nakikipagdebate. Kung gusto mo, mag-ayuno na lang tayo. 1 week, takot naman sila. O, pakinggan mo na lang ang patotoo namin. Ito yung Ebanghelyo ng katibayan na pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Pinasa Diyos ko. Diyos talaga ay totoo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi dapat natin ikahiya. Mga minamahal ko. Dahil na-experience ko yan. Pinagbigyan ko ang mga ibang kongregasyon dahil sa lamay ng aking beloved mommy dahil doon nila pinadadalo. Alam nyo, baliktad Mami ko nung nasa GMC, dito, sa Maynila, mahaba ang buhok, banal, hindi gumagamit ng gamot, bandang huli, nung dinala. Dahil sila nag-aalaga bago kunin ang aking beloved mama, malusog po siya. Ang nangyari, baliktad Naging sa gilid ang buhok. Umigsi na yung pananamit at gumagamit ng gamot. Nakakalungkot dahil narinig ko sa isang reverendo raw at bishop, nangaral, hindi na nahiya. Nangaral, akala mo totoo
Ako, nagme-maintenance ng gamot, kayo hindi. Pero, nung ako ang mag-final na mag-necrological service, isinisigaw ko, 30 years na ako, hindi ako gumagamit ng gamot. Pinagaling ang lahat ng aking karamdaman. Pinag-ingatan kami. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung reverend nakayuko na lang. Inihayag niya ang kanyang kamalian. Inihayag niya na sila hindi totoong mga mangangaral. Pero sa atin, taas noo, ipapangaral natin na tayo ay tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa huling panahon, mananahimik na lang po pa tayo. You are the light of the world. We are the living armies of God. Tayo ang nasa buong katotohanan. We are servants of the Lord of the Most High. Sino gagamitin? Mga minamahal ko, ang ating dearly beloved parents in the Lord, nandun na sa heaven. Lahat tayo, walang exemption. Wala pong exempted sa pangangaral na salita ng Diyos. Lahat tayo ay kikilos, mga minamahal ko, sa pagpunta natin for preparation sa dako ng Luneta, kahit isang kaluluwa lang, bawat isa. Pwede ba yon? Ay, mukhang mahina yata. Isang kaluluwa, bawat isa sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord! Bago po magtapos ang mundo, kung ikaw, sa tingin mo, mukhang wala pa akong nadadala sa gawain. Pero ginagampanan ko naman ang tungkulin ko. Yes, responsibility natin. Instrumentalist ka, mga awit ka, mga ngaral ka. Bawat isa, ginagamit naman ako sa pagbibigay. Ngunit ang nais ng Diyos, personal, na magdala ka ng maraming kaluluwa. Mas marami tunay ang kayamanan mo. Higit pa yan sa savings mo dahil sa langit. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Tayo'y haharap sa Kanya. Kailangan mission accomplished. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. As you go, sabi ng banal na kasulatan patuloy tayo, on the go tayo Ano pong dapat nating gagawin? Matthew chapter 6, chapter 10, verse 7 and 8, atin pong basahin. Dito po sa Mateo kapitulo 10, versikulo 7 at 8. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Amen. Praise the Lord. Ulitin ko po, para malinaw pa sa sikat ng araw, ang mensaheng ito ng ating mahal na Panginoon na ipinag-uutos sa bawat isa. Samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Continuous po ito. Naglalakbay lang tayo sa mundong ito. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, manahimik kayo habang nakikita nyo ang kasamaan sa mundong ito. Hindi po. Habang kayo'y naglalakbay, habang binibigyan pa tayo ng buhay ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay tinawag na banal. Dati tayo makasalanan. Ito ang iahayag natin upang marami pang makaunawa na ang langit ay nakahanda na. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Magpagaling kayo ng may mga sakit. Magpabangong kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marapat lang. Utang na loob natin sa ating mahal na Panginoon
naligtas tayo ng walang bayad eh. Why? God, our dearest Jesus, paid the price. He died for us. Nakasanla tayo sa kasalanan upang magmana ng walang hanggang kaparusahan. Isang araw to the rescue. Napakinggan mo ang radio program. Napanood mo ang TV program. May nagbigay sa iyo ng paanyaya. Inanyayahan ka sa church, mga minamahal ko. Pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. It is our duty. It is our responsibility. This is a must. Tungkulin po natin ito, mga minamahal ko. Ang sabi po, magpagaling kayo ng may mga sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Paninindigan mo yan. Total, 100% ang faith mo. Kinalimutan mo ang gamot. Kinalimutan mo ang doktor. Payapa ka. Nagbago ang buhay mo. Kumbaga sa cellphone, bawal po yung naka-silent mode. Lahat magsabing, praise the Lord. Di ba gusto nyo sa cellphone laging bukas? Open lagi ang signal. Na ang signal na yan ay dapat magmumula sa ating mahal na Panginoon. Iahayag mo ang kanyang kabutihan, mga minamahal ko. Ipatututo mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Yung patotoo mo, gospel po yan. Wala yan sa iba. Ito na yung time. Libre. Ibigay nyo. Kung ayaw nila, it's okay. At least, you have done your duty as a faithful Christian dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, pag ginagawa mo yan, sige, mas maraming bunga, mas maraming kaluluwa, totoo po yun. Laksa-laksang mga anghela nagpapalakpakan sa langit. Lahat ng mga banal, higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagagalak. Ngunit kung manahimik ka, baliwalain mo itong pangangaral na ito. Ang magpapalakpakan, yung mga demonyo sa langit. O, tingnan nyo. Yung anak ng Diyos naging pipi. Gusto niyo pa maging pipi tayo? Dito ang pipi nakakapagsalita. Ang bingi nakakarinig. At nabuksan ang pangunawa natin na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya ang ating kaligtasan. Kaya hindi natin makakalimutan nyo, itatak nyo sa inyong mga puso, sa isipan ninyo na ang kaligtasan ipinagkaloob sa atin ay napakahalaga. Salvation is the greatest matter of importance. Paano mo mapapatunayan to? Salangsangin mo, labanan mo ang dyablo. You have all the power. Pag yan ay naganap sa buhay mo, di ipapatotoo mo, huwag ka daw makalak dyan. Ang pinakamaganda, pag nanalangin ka sa baliw, lumayas, may holdupper, sa pangalan ni Jesus. Naalala ko yung sabi ng mga kapatid. Holdapan, ang laki ng perang dala niya. Ayaw niya mamatay. Hindi niya na-rebuke. O sige, ito na yung ano. Ayun na. Hindi siya nakikita ng holdupper. Bumulong ang ating mahal na Panginoon through the Holy Spirit. Anak, hindi ka nila nakikita. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa kapatagan, sa kabundukan, sa karagatan, sa impapawid, subok na natin ang mga patotoo na ang Diyos na ay laging kasama natin. Sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu, kaya walang tigil na nagpupuri. Bumabiyahe nagpupuri sa Diyos. Nananalangin, pero kumpleto naman ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang ating main purpose, pinakamimiti, ay tayo ay mga tagalangit, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Don't worry, I will give you all the power, sabi ng mahal na Panginoon,
si Satanas. Medyo mabigat na kalaban daw yan. Hindi. Pag sumasayaw ang mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, aapakan mo nga lang siya. Pag sumigaw kang hallelujah, praise the Lord, wala. Laya sa mga demonyo, babalik sa impyerno. Bakit? Alam nila, hindi namin kaya ang taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating huling talata, Lucas 10, talatang 19 at 20. Amen. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 10, talatang 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ng mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nga susulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng kapangyarihan ng kaaway. Sa anumang paraay, hindi ka maano. Ang dyablo at lahat ng kanyang demonyo, pagsamasamahin na, kahit nag-iisang Jesus Miracle Crusade, pag sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, totoo po, lumalayas ang demonyo. Minsan kapatiran, pinagsasaksak na, pag sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, tumatalab naman yung iba. Pero pagdating doon, magtaka ba't nawala yung sugat? Pinahintulot lang ng malapay noon na masugatan siya. Magkaroon ng dugo yung kanyang damit. Pero pag sabihin ng doktor, niloloko nyo lang kami. Wala ka naman sugat, bakit ka nandito? Hindi po. Ang Diyos ko kasi ay Diyos ng himala. Binaril ng shotgun. Lahat ng tingga, tumalbog lang. Butas-butas ang t-shirt. Ating beloved brother, Melchor Harina. Sabi ng gwardiya, naku, may samulto ito. Tumakas yung gwardiya. Sabi ng mga pulis, anong meron kang anti-anting? Meron po ako kapangyarihan ng Diyos. Walang armas na magtatagumpay sa anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Napakaraming himala, mga minamahal ko. Kaya kung dumating ang panlulupay mo, panghina, alalahanin mo na lang ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ang narinig mong mga buhay na patotoo. Count your blessing. Name them one by one. Anong problema mo dyan sa pagsubok? Bihira lang yan para ikaw ay subukin upang malaman ng Diyos na ikaw nga ay tapat sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Ngunit, lahat ng kaganapan sa mundong ito, lahat ng kasamaan, hindi nagtatagumpay, mga minamahal ko. Ang kabutihan ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Siya'y napakabait na Diyos. Sapat na ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag niyo ikagalak. Pinakita ko na lahat himala. Pinakita ko na ang dyablo hindi nagtatagumpay sa inyo. Ang pinakamalaga, nakasulat pala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun ang pakananasahin natin, mga kapatid ko. Wala nang malulupaypay sa huling panahon. Walang tatalikod sa paglilingkod. Sulog tayo. Sons of God, march forward. Hindi pwedeng backward. Hindi pwedeng lumiko sa kanan, lumiko sa kaliwa. Just look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are the children of God, heirs of eternal life. Kaya magpasalamat tayo sa ating panambahan. Nariyan lagi ang ating mahal na Panginoon. Sa mga baguhan, ito ang takdang panahon. Now, this is the salvation na nais ibigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Anyayahan natin ang kanyang banal na Espiritu. Alisin natin ang pag-aalinlangan sa mga oras na ito.
nag-aantay ang Diyos. Kung siya nga ay totoong iniibig mo. Come, Holy Spirit. Alam natin na pag walang Espiritu ng Diyos, baliwala tayo. Talunan tayo ng kaaway. Ngunit ngayon, dinideklara natin, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kaya inaanyahin natin ang mga baguhan, mga bisita, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.